Hi, good morning mga Lodi. Pag-usapan natin itong AMA session sa mga Pi founders. Okay, kasi may mga nabanggit sila dito na dapat din nating malaman. Especially marami nagtatanong sa akin kailan papasok yung mga coins na reward natin as a validator. Okay, so ang nangyari kasi din, every time mag-validate tayo, parang may 1 Pi, di ba? Na ibibigay ng pioneers na kung saan bina-validate natin. Pero ang nangyayari pala dun, yung 1 Pi na yun ay pumapasok sa isang pool. Ngayon, itong mga na-accumulate na mga coins na ating na-validate sa mga pioneers, paghati-hatian natin yon sa mga validators. Kasi pag ang gagawin nila is diretso agad sa'yo, bakit pupunta pa sa pool? May mga nagtanong ganun, di ba? Kasi may mga times na kung saan yung bina-validate ay hindi siya successful. Saan kukunin yung Pi? Nagigets natin. Wala siyang maibibigay kasi nga hindi successful yung validation. Kasi nga fake account siya. Sino ang magko-compensate sa time ng validators na ginawa niya yun? Wala, di ba? Kasi walang maibibigay yung unsuccessful na validation eh. So, ang mangyayari, every time meron tayong ma-validate, yung pioneer na yun, may dididak ang isang coin papunta sa pool. Okay? Tapos, lahat naman accumulate na successful na na-accumulate na coins pupunta sa pool. Yung mga fake account na kung saan nag-validate ka ng fake accounts, ibig sabihin, wala kang nakuha doon na 1 Pi coin. Kasi nga, in the first place, hindi siya successful. So, wala kang nakuha. So, ang mangyayari yun dito, lahat ng mga successful validations, yung mga reward nasa pool, yun yung paghati-hatian ng bawat isa, ng bawat validators. Nagets natin. So, kailangan mo nang papasok sa pool para paghati-hatian natin. Kasi ngayon, sayang yung time ng validators. Kailangan talaga makompensate ka whether it's unsuccessful or successful yung nangyaring validations. So, iipunin muna lahat ng reward tapos paghati-hatian pagdating ng araw. Ganun. Nagets nyo? Paghati-hatian pagdating ng araw, mga lord. Ayun. So, ito, meron pa yung tinanong na sabi, meron bang recommended ng core team ng mga marketplaces para gamitin ng mga pioneers? Kumbaga, yung kung saan ibibili yung Picoin. Sabi niya, hindi ang Pi core team taga-check kung sino dapat legit. Katulad ng example ni Dr. Fan. Nasabi niya, ang Google Chrome, mga Lodi, hindi filter kung sinong papasok ng mga website, ng mga applications na legit o hindi. Meron lang siguro certain criteria bago ma-accept sa Google Play Store, pero hindi ibig sabihin alam na nila kung anong scam, kung itong app na to is scammer nag-create or may planong mang-scam ng tao. So, nasa sa atin pa rin kung ano yung gagawin natin kasi nga pinag-uusapan dito na meron bang mga magagamit ng mga application bago mag-mainnet. Meron kasi nga yun yung next na gagawin natin. Sabi ni Dr. Nicholas, kung gaano kabilis yung pag-develop nila dun sa mga application, dun na natin matetesting yung mga applications dito mismo sa enclosed mainnet bago mapunta sa open mainnet. So, yun yung paghandaan natin. Marami namang mga applications dyan na magamit natin. May mga iba na nga na gumamit dun sa mga marketplace. Okay, bumili ng kung ano-ano mga gadgets. Kung hindi lang na-lock up sa akin, talagang itatry ko din sanang bumili sa mga marketplace para matest. Pero naka-lock up kasi yung coin ko. Maging patience lang tayo about dito. Kasi nga kailangan natin antayin na mag-mature yung network na ma-develop mismo yung mga applications bago tayo mag-open mainnet, mga Lodi. Ngayon, nabanggit din nila about sa Node. Pwede rin kayo mag-apply kasi sabi nila pinabilis daw medyo mas maayos na ngayon yung process. Especially if medyo maayos din yung computer mo. Kaso lang sa akin, ang hirap i-access yung admin password ng PLDT. Kailangan mo silang i-contact. And ang maganda dun, mga Lodi, is pag open mainnet na, isa kang mapili as node operator. Okay? Hindi man super node, pero maging node operator ka. At mas malaki yung chance kasi, mas malaki kasi yung parang reward na makukuha dun pag node operator ka, mga Lodi. About sa KYC naman, wala lang clear na explanation, pero nasa pa kasi tayo nasa development, especially sa app, yung pang KYC, inaayos pa lang, and the more nakakakuha ng data, tapos naayos yung algorithm, na align yung algorithm sa network, mas madami ang nava-validate, mas mabilis ang takbo ng application mag-validate sa mga pioneers. Okay, so wait lang talaga tayo, especially dun sa mga pending. Marami nagtatanong, ang tagal na yung wifi, ang tagal na din naka-pending. So sa akin lang talaga, antay lang tayo kasi nasa development pa lang naman Bakit ba tayo masyadong nagmamadali? Okay, kung alam naman natin na we supported itong project na to since 2019, mag-give up ka pa ba, 'di ba? And some people, nakikita ko sa Twitter na parang
nagdi-delete sila ng account. Okay, delete nyo yung account nyo. Wala namang effect yan mga lodi. Kung ang 5,000 na tao is nag-delete ng kanilang account, go ahead. Ikaw lang din mahirapan dyan. Baka sasakit yung loob mo once na alam mo yung resulta ng Pi Network in the future. Kaysa yung dahil sa atat kang mag-open, dahil sa atat kang KYC, dahil sa atat kang magamit yung PiCoin, ganyan na lamang yung pagka-frustration mo dahil sa pending KYC. Sabi ko nga, antayin natin, diba? Okay, yung mga iba, delete, okay, delete nyo. Pero alalahanin nyo ito, huwag kayong magsisisi pagdating ng araw, okay? Huwag kayong magsisisi. So, ayan lang mga lodi, ang ating update sa KYC ngayon. Kung may mga major announcements sila, itatakal natin yan. Pero yan lang yung para nakita kong bagong update ng Pi Network ngayon na kung saan meron silang Q&A session, okay? Di ko alam kung kailan nangyari ito, hinahanap ko eh. Pero maganda kasi pag-usapan din yung mga questions na nabanggit nila mismo galing sa core team para maliwanagan tayo. Even dun sa nabanggit din nila dito about wallet, okay lang ba na magkaroon ng dobleng wallet? Sa akin, dalawa yung wallet ko pero hindi advisable yun. In the future, pwede kang mag-create ng maraming wallet pero as much as possible, isa lang yun. Pero pag wala mo talaga yung wallet mo, mag-create ka kasi yung bagong wallet na yun, dun isi-send yung mga namina mo na wala pa sa blockchain or hindi pa na-send dun sa old wallet mo. Pero pag okay naman yung wallet mo tapos talagang balak mo mag-create ng multiple, hindi nila ina-advise na gawin mo yun. Gagawin mo yun in the future. Okay? So yan lang mga lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.